Good morning guys. For today's video, departure naman tayo ngayon. Nandito tayo sa terminal. Nakapila tayo, sunod na bus na dito sa yan, nagkakarga na ng mga pasahero. Sasama ko kayo sa aking pagdi-departure nitong ating trabaho dito sa loob ng airport. Guys, kumusta kayo dyan? At ayan, pag puno na yan, aalis na yan. Tayo naman susunod. Ayun yung naka-best na yan, ano yan, gate man. Siya yung nagdi-dispatch. Ayan na. Okay. Guys, nga pala, mayroon akong share sa inyo na na ito yung kay Papa Jack. Total palapit na ang Pasko't Bagong Taon. Napakinggan ko lang ito. Ito, paparinig ko sa inyo, guys. Ito, pakiusap ko to. Sa mga nagbabakasyon po sa Pilipinas na galing sa ibang bansa, mahalaga to kasi hindi nyo kaya sabihin to. Okay? Pag meron kayong kamag-anak na nagbabakasyon po from abroad, huwag nyo asahan na pag inimbita nyo sa bahay ninyo yan o kaya may kainan, siya lagi maglalabas. Pagpahingahin nyo naman yung tao. Diba? Lalo kapag buwan-buwan na kayo pinapadalan, diba? Pag nandito sa Pilipinas, kayo maglibre. Tama, diba? Pagluto nyo na masarap, pagsilbihan nyo ng maayos, diba? Kasi galing sa mga bansa yan, pagdating ng Pilipinas, nagbabakasyon yan, hindi para magpagod yan. Nagbabakasyon yan para ma-relax naman kahit papano. Tama, diba? Diba, no? So, kumbaga, alam niyo minsan, yung sakit natin mga Pinoy eh. Pag may inuman, 10 magkakaibigan. Diba? 10 magkakaibigan. Isa doon, galing mga bansa. Yung 9 doon, nagtatrabaho sa Pilipinas, 10 may trabaho lahat. Pareho magkape yan. Sino sagot? Yung galing abroad. Bakit? May trabaho kayo lahat. Diba? Oh. So, yun lang ha mga pangga. Sinasabi ko to kasi Pasko na naman po. Ito na naman. Hahanapan nyo ng regalo yung mga tita nyo, tito nyo, ate nyo, kuya nyo, nanay nyo, tatay nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Etong Pasko na to mga pangga, hayaan nyo naman na yung bonus nila, kanila naman. Huwag nyo nang hingiin. Maghahanda kayo sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nyo sa abroad, diba, magpapasko mag-isa, hayaan nyo na pakinabangan nyo yung bonus niya. Total, kayo naman sa Pilipinas, ang kakain ng handa, huwag nyo nang hingiin sa nasa abroad. Tama, diba? Hayaan nyo bumili ng bagong gamit, bagong sapatos, kumain mag-isa. Kung mag-isa man siya doon, kasama ng mga kaibigan, ng masarap, huwag nyo na pong hingiin yung bonus niya ngayong Christmas season. Kanya na yon. Diba? Ate, sa Pasko, darating yung mga classmate ko sa bahay namin, baka pwede tayo maghanda ng ganito. Huwag makapal mo ka. Alam nyo, hindi kasi kayang sabihin to mga nasa abroad. Ako na lagi nagkasabi. Kung meron kayo sa ibang bansa, buy something for yourself. If you want to save it up. But just buy something. Wag nyo lang basta, di ba, ibigay ng ibigay, no? Tandaan nyo, kung all year round, nag-provide kayo for a family, di ba? Hindi nyo masariling asawa at anak, mama. Nanay mo, tatay mo, okay lang yun kung obligasyon mo yan. Walang masama doon. Pero, ngayong Pasko, yung pang-13 sa 12 buwan na sweldo mo, yung pang-13 kasi bonus naman yan, kung meron ka yan, sa'yo na yan. Pag-upgrade ka ng telepono. Diba? Oh, bili ka ng bagong panty. Bakit? Kailan ka bumili ng bagong panty? Natatawa kayo sa akin, pero, diba? Ni panty bra, hindi nyo ma-upgrade minsan kasi puro padala. Wala naman nakakakita. Wala naman talaga sino makakakita. Alam ang post mo yan. Pera nyo yan, yung mga bonus ngayong Kapaskuhan. Pag may kamag-anak kayong dumating sa Pilipinas, kasi gusto magpasko sa Pilipinas, wag nyo na kayang gumastos. Kumbaga ipagluto nyo, kayo na gumastos para sa kanila. Alam nyo yung mga balikbayan na babalik ng ibang bansa? Wala namang 3 linggo yan dito. Kasi alam nila by the end of second week, paubos na yung dala nila. Alam nila yan.
Diba? Malupit pa minsan, magpapa-outing pa si tita. Nagpapa-outing minsan yan kasi gusto lang kayo makasama niyan. Hindi dahil maraming pera yan. Alam niyo mga pangga, ito yung hirap. Sa ating mga Pinoy, pag ikaw yung breadwinner, ang hirap sabihin ng mga sinabi ko. You are not going to say this. Kasi sa atin, may gawin kang 100, may isa kang magawa na hindi na ibigay, na hiniling sa'yo, yung isa yung maaalala. Mahirap buhay sa bansa mga pangga. Mahirap buhay sa bansa. Mahirap, sobrang hirap mga pangga. Hindi madali. Ayun, narinig na nyo, real talk, di ba? Sinabi ni Papa Jack, malapit sa katotohanan. Ayan na, guys. Nagbababaan na yung nasa unahan ko. Ano yan, Air Blue? Ang mga sakay niyan, Pakistan. Air Blue ay Pakistan ng biyahe. Pakistani Airline. Ayan natin yung mga suot nila. Yan. Dami niyan, isang bus. Kumakarga ng yan. 100. Pagka walang bus, pagkukunti, mga 70, ganyan. 60. Yan. Ubusin muna yan, tapos paalis na yung bus na nasa unahan natin. Tayo naman yung susunod. Ano bo? Ang lamig na kasi. Ayan na. Yun. Paalis na yung isang bus. Tayo naman. Yung mga sakay natin naman ng bababa. Alright. Ayan na. Okay. Yan guys. Di pa natin binubuksan yung antayin muna yung maubos, saka buksan natin yung mga pintuan ng bus natin. Lamig na ngayon dito guys sa Saudi. Yan na. Pinabuksan na yung pintuan. Yan, saka yan na. Mga Pakistani. Air Blue yung aeroplano guys. Itong kinukunan lang natin ng pasikreto. Yan na guys. Bali ang size ng aeroplano niyan 320 yata. 320 nga. Bali ang magiging pasahero lang yan ng fully loaded ay 180 passenger. Right. Yan yung parkingan ng aeroplanong yan na isa, Hindi siya sa tube. Sa sa parkingan talaga. Yan na. Marami yan guys.